Maagang nagising si Liza sa tilaok ng manok at malamig na simoy ng hangin mula sa palayan. Sa kanilang maliit na bahay niyari sa kahoy at yero, sanay na siyang maunang bumangon bago pa sumikat ang araw. Tahimik niyang tinimplahan ng kape ang kanyang ama habang pinagmamasdan ng manipis na liwanag na unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga dahon ng nyog. "Anak, maaga ka na naman atang nagising ngayon," malamig na sabi ni Arturo, habang pilit na bumabangon mula sa higaan. Ngumiti si Liza. "Kailangan po kasi, Tay. Marami pa po tayong gagawin sa bukid." Lumaki si Liza sa simpleng buhay. Walang luho, walang mamahaling gamit, ngunit puno ng pagmamahalan. Si Arturo ang kanyang lakas. Mula pagkabata, lagi nitong sinasabi, "Mag-aral kang mabuti, anak, ha. Ang edukasyon ang mag-aahon sa atin sa hirap." Kaya naman pangarap ni Liza na maging guro balang araw. Gusto niyang magturo sa mga batang tulad niya. Mga batang nangangarap sa gitna ng kahirapan. Ngunit isang hapon, habang nasa bukid si Arturo, bigla itong napaupo sa pilapil. Nanlamig ang kanyang mga kamay at nahirapan siyang huminga. Si Liza ang unang nakapansin na may mali. Agad siyang humingi ng tulong sa mga kapitbahay at isinugod ang ama sa ospital sa bayan. Doon nila nalaman ang masakit na katotohanan. Malubha na ang kondisyon ng kanyang kidney. Kailangan ni Arturo ng regular na dialysis. Nang marinig iyon ni Liza, parang may mabigat na batong bumagsak sa kanyang dibdib. "Magkano po ang aabutin?" Mahinang tanong niya sa doktor. Isang numerong hindi niya akalaing maririnig ang isinagot nito. Para iyong presyong hindi kayang bayaran ng isang pamilyang umaasa lamang sa ani ng palay. Mula noon, unti-unting nalubog sa utang ang kanilang pamilya. Nangutang sila sa mga kamag-anak, sa lending, at kahit sa kooperatiba ng baryo. Kahit anong sideline ay pinasok na ni Liza. Paglalaba, pagtitinda ng kakanin, at kung ano-ano pa. Pero hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Isang hapon, dumating si Aling Vicky, ang kumare ng kanyang ina noon pa man. Nakasuot ito ng disenteng damit at may dalang prutas para kay Arturo. "Liza," mahinahon itong sabi, "kung gusto mong makatulong ka agad sa tatay mo, may alam akong trabaho sa Maynila. Malaki ang kita roon, hindi ka mahihirapan." Napatingin si Liza sa kanyang amang nakahiga. Napakapayat na nito at tila unti-unti nang nauubos ang lakas. Kumirot ang kanyang puso. "Ano pong trabaho?" tanong niya. "Sa isang establishmento," sagot ni Aling Vicky. "Maayos naman doon. Marami na rin akong natulungan." Hindi malinaw ang detalye, ngunit malinaw ang pangangailangan. Kinagabihan, naupo si Liza sa tabi ng kama ni Arturo. Hawak niya ang kamay nitong magaspang dahil sa taon ng pagtatrabaho sa bukid. "Anak," mahina nitong sabi, "kung aalis ka man, huwag mong kakalimutan kung sino ka, ha?" Napaluha si Liza. "Para po sa inyo, Tay. Gagawin ko po ang lahat." Sa umaga ng kanyang pag-alis, tila mas maliwanag ang araw kaysa dati. Ngunit sa puso niya, may aninong bumabalot. Habang papalayo ang jeep na sinasakyan niya, natanaw niya ang ama na nakatayo sa may kalsada. Pilit na kumakaway kahit hirap ang katawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liza na ang pangarap niya ay hindi na lamang para sa sarili. Ito na ay laban para sa buhay ng kanyang ama. Sa totoo lang ay hindi handa si Liza sa ingay ng Maynila. Kaya naman pagbaba pa lamang niya ng bus, tila sabay-sabay siyang sinalubong ng busina ng mga sasakyan. Sigawan ng mga konduktor
at makukulay na ilaw ng mga billboard. Ibang-iba ito sa probinsya. Walang amoy ng basang lupa. Walang huni ng kuliglig. Ang hangin dito ay mabigat at mainit. Parang hindi nagpapahinga. Masasanay ka rin, Iha. Sabi ni Aling Vicky habang tinutulak ang maliit niyang maleta. Ganito lang talaga rito. Dinala siya nito sa isang masikip na boarding house doon sa may eskinita. Merong isang kama, maliit na aparador, at may bintanang halos hindi mapasukan ng liwanag ang bumungad sa kanya. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kama. Doon niya unang naramdaman ang bigat ng desisyon. Kinabukasan, sinubukan muna siyang ipasok ni Aling Vicky bilang sales lady sa isang mall. Maayos ang trabaho. Nakangiti, nakatayo buong araw, nag-aabot ng paninda. Ngunit nang matanggap niya ang unang sahod, halos maluwa siya. Hindi yun sasapat kahit sa kalahati ng isang sesyon ng dialysis ni Arturo. Makalipas ang ilang linggo, muling tumawag ang doktor mula sa probinsya. Kailangan ng mas madalas na gamutan ng kanyang ama. Napaupo si Liza sa gilid ng kama matapos ang tawag. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang cellphone. Sa totoo lang, Iha, hindi pa rin talaga sapat ang pagtatrabaho mong yan. Mahinang sabi ni Aling Vicky. Lisa, may isa pang trabaho. Mas malaki ang kita. Mas mabilis kang makapagpapadala. Tahimik lang si Liza. Parang alam na niya kung ano ang susunod na sasabihin. Sa isang club, Iha. Dugtong ni Aling Vicky. Dancer. Hindi ka naman pipilitin sa ayaw mo eh. Sumayaw ka lang. Mag-entertain. Marangal pa rin naman kung para sa pamilya. Ang salitang club ay tila may sariling bigat. Sa probinsya, may ibang kahulugan iyon. May kasamang bulong at panghusga. Hindi ko po kaya. Agad na sagot ni Liza, pero mahina ang tinig niya. Mas kaya mo kaysa sa iniisip mo, Liza. Sagot ni Aling Vicky. At kailangan ka ng tatay mo. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Sa isip niya yung mukha ni Arturo. Maputla, pagod, ngunit pilit nang umingiti tuwing kausap siya sa telepono. Kinabukasan, dinala siya ni Aling Vicky sa harap ng isang gusaling na babalutan ng neon lights. Maliwanag ang pangalan ng club. Kumikislap sa dilim. Sa labas ay may mga lalaking nakatayo. Nagtatawanan. Tila sanay sa ganoong mundo. Huminto si Liza sa tapat ng pinto. Nakasuot siya ng simpleng blouse at mahabang palda. Tila hindi bagay sa lugar. Pumasok ka lang, Iha. Sabi ni Aling Vicky. Simula pa lang yan. Habang nakatitig siya sa salamin ng pinto, nakita niya ang refleksyon ng sarili. Probinsyanang may malinis na pangarap at takot sa dibdib. Biglang tumunog ang cellphone niya. Mensahe mula sa kapitbahay nila. Lisa, may sugod ulit sa ospital ang tatay mo. Parang tumigil ang mundo niya. Napapikit siya ng mariin. Isang malalim na buntong hininga. Pagmulat niya ng mga mata, hindi natakot ang nangingibabaw, kung hindi determinasyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At sa unang pagkakataon, tinanggap ni Liza ang liwanag ng syudad. Kahit pa alam niyang maaari siyang lamunin ito. Pagpasok ni Liza sa loob ng club, sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon at mga nakakasilaw na ilaw na kumikislap sa bawat sulok. Ang musika ay malakas, parang tibok ng pusong hindi mapigilan. May halong pabango, alak, at usok ang hangin. Saglit siyang napapikit. Ito na yon? Bulong niya sa sarili. Dinala siya ni Aling Vicky sa backstage, kung saan naroon ang ilang mga babae. Nakangiti,
Makukulay ang damit, makakinang ang mga sapatos. Iba-iba ang kanilang anyo, pero iisa ang aura. Sanay na sila sa lugar na yon. Baguhan? Tanong ng isang matangkad na babae na may mahabang buhok at maamong mukha. Opo. Mahinang sagot ni Liza. Ako nga pala si Mildred. Ngumiti ito sa kanya. Huwag kang matakot. Lahat kami rito. Dumaan dyan. May kakaibang gaan sa boses ni Mildred. Hindi mapanghusga. Hindi mapangmataas. Inabutan siya nito ng mas maikling damit para sa kanyang performance. Saglit na natigilan si Liza habang hawak ang kasuotan. Hindi siya sanay sa ganoong uri ng damit. Parang bawat hibla ng tela ay naglalayo sa kanya sa dating Liza na kilala niya. Para kay Itay. Mahina niyang sabi habang nagpapalit. Nang una siyang tawagin para sa training, halos manginig ang tuhod niya. Tinuruan siya ng simpleng galaw, pag-ikot, pagngiti, paglakad na may kumpiyansa. Ngunit ang ngiti niya ay pilit at ang kanyang mga hakbang ay mabibigat. Huwag mong isipin ang mga tao, bulong ni Mildred habang nasa gilid ng stage. Isipin mo kung bakit ka nandito. Nang tuluyan siyang itulak papunta sa entablado, nasilaw siya sa spotlight. Hindi niya maaninag ang mga mukha ng mga tao sa ibaba. Mga aninong nakaupo sa dilim. Ngunit ramdam niya ang mga matang nakatingin. Huminga siya ng malalim. Unang hakbang, pangalawang hakbang, at maya-may unti-unting pag-indak. Sa bawat galaw, tila may bahagi ng kanyang hiya ang nalalaglag. Hindi dahil sa komportable siya, kung hindi dahil kailangan niya. Sa isip niya yung mukha ni Arturo, nakangiti sa gitna ng pagod. Sa isang sulok ng club, may isang lalaking tahimik lang na nakaupo. Hindi ito sumisigaw, hindi pumapalakpak ng malakas. Nakasuot ng simpleng polo. Maayos ang tindig. Ang mga mata nito ay hindi tulad ng iba. Walang bastos na intensyon, kung hindi tila nagmamasid lamang, habang naglilibang sa kanyang sarili. Nang matapos na ang tugtog, nagpalakpakan ng ilan. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Liza habang bumababa ng stage. Okay ka lang ba? Tanong ni Mildred. Tumango naman siya, kahit hindi sigurado. Maya-maya, may waiter na lumapit sa kanya at pagkatapos ay nag-abot ng sobre. Galing doon sa lalaking nasa sulok, sabi nito. Napatitig siya sa lalaking tinutukoy. Saglit silang nagkatitikan. Hindi itong ngumiti ng malawak, ngunit may kakaibang kabaitan sa mga mata nito. Binuksan niya ang sobre. Mas malaki ang laman kesa sa inaasahan niya. Hindi lahat dito pare-pareho, sabi ni Mildred. Napapansin ang direksyon ng tingin ni Liza. Habang pinagmamasdan niya ang lalaking iyon na tahimik lamang na umiinom ng tubig, imbes na alak. May kung anong bumuo sa loob niya. Isang tanong, isang misteryo. Sa unang gabi niya bilang dancer, hindi lamang takot ang nabaon sa puso ni Liza. May kakaibang pag-asa ring sumibol. Lumipas ang mga linggo at unti-unting nasanay si Liza sa ritmo ng gabi. Natuto siyang ngumiti ng hindi pilit. Natuto siyang umiwas sa mga kamay na sobrang tapang. Natuto siyang magbasa ng tingin. Kung sino ang delikado at kung sino ang tahimik lang na gustong makalimot sa pagod ng maghapon. Ngunit sa bawat pag-uwi niya sa boarding house, tuwing madaling araw, may bahagi pa rin ng sarili niya ang tahimik na umiiyak. Malaki ang kinikita niya ngayon. Kada sweldo, halos hindi niya na tinitingnan ang natitira pa para sa sarili. Lahat ay pinapadala niya sa probinsya. Isang gabi, habang nagpapahinga siya sa backstage, tumunog ang cellphone niya. "Anak," boses ni Arturo sa kabilang linya. Mahina ngunit mas malinaw kaysa dati. "Nakapag-dialysis naman na ako. Sabi ng doktor, may pag-asa pa raw."
Napapikit si Liza, pilit na pinipigilan ng luha. Talaga po, Itay? Salamat naman po sa Diyos. Oo anak, mabait din ang bagong doktor dito. Masusi raw siyang tumingin ng mga resulta ko. Huwag ka na masyadong mag-alala anak ha. Opo, Itay. Hindi na po. Hindi na nagtanong pa si Liza patungkol sa doktor. Sapat na para sa kanya ang salitang pag-asa. Sa club, nanatiling tahimik ang lalaking laging nasa sulok. Si Dr. Miguel. Ito ang pangalan niya. Kahit hindi pa niya alam ang buong pagkatao nito. Hindi ito palaging umiinom ng alak. Minsan ay tubig lamang ang hawak. At kung kausapin siya, hindi pa tungkol sa katawan niya ang tanong nito, kung hindi pa tungkol sa kanya mismo. Taga-probinsya ka no? Tanong nito minsan. Opo. Mahinang sagot ni Liza. Saan doon? Binanggit niya ang pangalan ng bayan. Saglit na natigilan ng lalaki. Ngunit mabilis ring bumalik ang mahinang ekspresyon nito. Namimiss mo? Araw-araw po. Hindi siya nito tinawanan. Hindi rin siya minadali. Nakinig lang ito sa kanyang mga kwento. Isang gabi, may isang customer na sumobra ang pagkalasing. Hinawakan nito ang braso ni Liza. Hinawakan niya ng mas mahigpit kaysa sa nararapat. Bitawan mo siya! Malamig ngunit kontroladong boses ang pumagitan. Si Miguel iyon. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. May kakaibang otoridad sa tindig ni Miguel na hindi may paliwanag ni Liza. Sa huli, napaurong ang lasing na customer. Salamat po. Bulong ni Liza nang makalayo sila. Hindi mo kailangang magpasalamat. Sagot nito. Walang may karapatang bastusin ka. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liza ang init ng respeto sa lugar na madalas ay malamig ang pakikitungo. Sa isa sa kanilang pag-uusap, nabanggit niya ang dahilan kung bakit siya naroon. May sakit po ang tatay ko. Mahinang sabi niya. Kidney failure. Arturo po ang pangalan niya. Sa sandaling iyon, tila may nagbago sa mukha ni Miguel. Bahagya itong natigilan. Arturo? Ulit nito. Opo, magsasaka lang po ang tatay ko. Tahimik si Miguel, para bang may niisip na malalim. Ngunit hindi na ito nagtanong pa. Nang gabing iyon, mas matagal siyang nanatili sa club. Hindi siya kaagad umalis matapos magbayad. Habang pinagmamasdan ni Liza ang ilaw na umiikot sa kisame, may pakiramdam siyang may isang lihim na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Hindi pa niya alam kung ano yun. Ngunit ramdam niya. Ang gabing iyon ay simula ng isang katotohanang magpapabago sa lahat. Ilang gabi nga matapos mabanggit ni Liza ang pangalan ng kanyang ama, mas naging tahimik si Miguel. Nariyan pa rin siya sa sulok. Parehong mesa, parehong merong mahinaong tindig. Ngunit tila mas malalim ang iniisip. Hindi na ganoon kadalas ang kanilang pag-uusap. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, may kung anong hindi masabi na nakasabit sa hangin. Isang gabi, matapos ang huling tugtog, lumapit si Miguel kay Liza. Pwede ba kitang makausap? Kahit sandali lang. May kaba sa dibdib ni Liza. Ngunit tumango siya. Dinala siya ni Miguel sa mas tahimik na bahagi ng lounge. Malayo sa ingay ng musika. Liza, panimula nito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Matagal ko nang gustong aminin. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Doktor ako, diretsong sabi ni Miguel. Napakunot ang noon ni Liza. Doktor po? Tumango ito. Kasama ako sa medical mission na naka-assign sa ilang probinsya. Kabilang ang bayan ninyo. Parang unti-unting nagdugtong ang mga peraso sa isip ni Liza. May pasyente akong magsasaka. Dugtong ni Miguel. Mahina ang boses. Kidney failure. Ang pangalan niya ay Arturo. Nanlaki ang mga mata ni Liza.
Parang nawala ng tunog ang paligid. Kayo po? Kayo po ang doktor ng tatay ko? Halos pabulong niyang tanong. Tumango si Miguel. Hindi ko kaagad sinabi dahil ayokong isipin mong may iba akong dahilan sa paglapit sa'yo. Hindi ko alam noong una na ikaw ang anak niya hanggang sa mabanggit mo ang pangalan at lugar ninyo. Napatayo si Liza. May halo-halong emosyon. Gulat, hiya, at takot. Nahihiya po ako sa inyo, Dok. Nakakahiya po ang trabaho ko. Kayo po pala ang doktor ng aking ama. Maaari po bang huwag niyo pong sabihin sa kanya ang aking trabaho dito? Huwag ka mahiya, Liza. At huwag kang mag-alala. Hindi ko rin sasabihin sa iyong ama. At huwag kang mag-alala. Hindi mababa ang tingin ko sa iyo. Pero nahihiya pa rin ako sa inyo, Dok. Bakit naman? Tanong ni Miguel. Dahil sa nagsasakripisyo ka para sa pamilya mo? Dahil ginagawa mo ang lahat para mabuhay ang ama mo? Walang nakakahiya doon. Napatigil siya. Bilang doktor, dugtong ni Miguel, marami na akong nakita. Iba-iba ang paraan ng tao para lumaban sa buhay. Pero bihira ang may tapang na katulad mo. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Liza. Nag-recommend ako ng mas agresibong gamutan para sa tatay mo. Dagdag pa nito, may bagong protocol na pwedeng magpabuti sa kondisyon niya at maganda ang response ng katawan niya. Gagaling pa po ba ang tatay ko? Mahina niyang tanong. May malaking pag-asa, Liza, sagot ni Miguel. Sa ngayon ay lumalakas siya. Napahawak si Liza sa bibig niya upang pigilan ng higpit. Ilang buwan niyang pasa ng takot na baka mawala ang kanyang ama. At ngayon, may malinaw ng pag-asa. Bakit niyo po ako tinutulungan? Tanong niya sa pagitan ng luha. Hindi kaagad sumagot si Miguel. Pagkaraan ng ilang segundo, tumingin ito sa kanya ng diretso. Dahil hindi kita kailanman hinusgahan, sabi niya, mas lalo pa kitang hinangaan. Sa gabing iyon, unang beses na hindi nakaramdam ng bigat si Liza habang suot ang kanyang damit sa entablado. Sa halip, may kakaibang lakas ang bumalot sa kanya. Hindi na lamang siya isang anak na desperado. Isa na siyang babaeng may pag-asang pinanghahawakan. Hindi naglaon. Dumating ang pagkakataon na kailangan ni Liza na umuwi sa probinsya. Hindi para sa kalungkutan, kung hindi para makita ang ama na unti-unting gumagaling. Sa loob ng bus papunta sa baryo, hawak niya ang maleta at ang damdamin niya'y halo-halo. Tuwa, kaba, at takot. Takot na baka hindi siya tanggapin ng ama. Takot sa mga tingin ng mga kapitbahay. Ngunit may tuwa nang marinig muli ang huni ng palayan at amoy ng basang lupa. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, agad siyang sinalubong ni Arturo. Kahit payat at medyo mahina pa, may ngiti sa mukha nito na nagpawala ng pagod at kaba ni Liza. Anak! Malakas at puno ng emosyon ang boses ni Arturo habang niyayakap si Liza. Nagbalik ka na talaga, anak! Humigpit siya sa yakap ng ama. At bahagyang napaluha. Opo, Itay. Nakauwi na po ako para makita po kayo. Sa hapagkainan, tahimik ang simula. Ang mga kapitbahay ay nagtatakang nakamasid mula sa bintana. Alam ang kwento ng dalaga na nagtrabaho sa Maynila upang maipagamot ang ama. Sa totoo lang, alam na talaga ng mga kapitbahay pati na rin ni Arturo ang kanyang trabaho sa Maynila. Dahil totoo naman talaga ang kasabihan na may pakpak ang balita. Ngunit sa halip na galit, nakita ni Liza ang pagmamalasakit at pag-unawa sa mga mata ng kanyang amang si Mang Arturo. Alam mo, anak, panimula ni Arturo habang pinipisil ang kamay niya. Hindi ko kailangang magtanong kung saan ka nagtrabaho. Nakita ko ang sakripisyo mo. Alam kong ginawa mo ito para sa akin. Ipinagmamalaki kita, anak.
Hindi makapaniwala si Liza. Lumingon siya sa paligid. Tinitignan ang mga pamilyar na kasangkapan sa bahay. Ang lumang mesa, ang palanggana sa kusina, ang mga tanim sa bakuran, at iba pa. Ngunit sa gitna ng pamilyar na tanawin, ang damdamin niya'y iba. May kakaibang liwanag. Kinabukasan, dinala niya si Arturo sa klinika sa bayan. Doon siya muling nakatagpo ng kilalang mukha. Walang iba kung hindi si Dr. Miguel. Tahimik ngunit may hinahong nag-aasikaso sa kanyang ama. Nang makita siya ni Miguel, ngumiti ito, ngunit may ilang kahinahunan sa mga mata. Parang nagbabalik tanaw sa gabing una silang nagkita sa club. Maganda ang progreso niya, ani Miguel, sa gitna ng kanilang konsultasyon. Kung tuloy-tuloy ang gamutan, makakabalik siya sa dating lakas niya. Salamat po, Dok. Mainang sabi ni Liza. Halatang may luha sa mga mata. Hindi lamang dahil sa profesional na tulong, kung hindi dahil sa pagkakaalam ni Miguel sa kanyang sakripisyo at sa respeto na ipinakita nito sa kanya. Habang bumabalik sa bahay, lumabas si Liza sa jeep at huminga ng malalim. Narinig niya ang huni ng kuliglig, amoy ng palay na basa pa sa hamog, at ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Amoy na talaga namang namiss niya dahil walang ganito sa Maynila. Sa bawat hakbang niya, ramdam niya ang bigat ng buwan ng sahod, takot at pagkahiya na unti-unting napapalitan ng pagmamalasakit, pag-asa at pagpapatawad sa sarili. Sa loob ng bahay, niyakap niyang muli ang kanyang amang si Mang Arturo. Tay, hindi ko po kayo iiwan. Hindi na po ako aalis ng walang dahilan. Ngumiti si Arturo. Anak, hindi ka na kailangang magsakripisyo pa sa ganoon. Pero ipinagmamalaki ko ang tapang mo at pagsasakripisyo para sa atin. Salamat sa lahat, anak, ha. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa gilid ng kanilang bahay, pinagmamasdan ni Liza ang mga bituin. Sa kanilang liwanag, nakikita niya hindi lamang ang kanyang nakaraan sa Maynila, kung hindi ang hinaharap. Isang hinaharap kung saan may pag-asa, may pagmamahal, at may kapayapaan sa puso niya. Sa wakas, naramdaman niya na kahit sa ilaw ng gabi sa club at sa ingay ng lungsod, may lugar siyang ligtas, sa piling ng kanyang ama at siliwanag ng bagong simula. Ilang buwan matapos ang pag-uwi niya sa probinsya, unti-unti nang bumalik ang normal na ritmo sa buhay ni Liza. Kumaling na si Mang Arturo at tuwing umaga ay makikitang nakatayo ito sa palayan, nagbubungkal ng lupa at ngumingiti habang pinagmamasdan ng anak na dati takot na takot sa bawat gabi sa Maynila. Ang pangarap niya noon na maging guro ay muling bumabalik sa puso ni Liza, mas matibay at mas malinaw kaysa dati. Kahit papaano'y nakapag-ipon naman si Liza sa kanyang pagtatrabaho, kaya naman meron pa rin siyang nagagamit na pera. Tinulungan na rin siya ni Dr. Miguel na makabalik sa kolehiyo. Nagtapat si Dr. Miguel ng kanyang nararamdaman para sa dalaga, pero hindi naman nila pinagmamadali ang kanilang relasyon. Unti-unting nabuo ang tiwala sa pagitan nila. Bawat pagbisita ni Miguel sa bahay, hindi lang siya bilang isang doktor ng ama ni Liza. Isa rin siyang gabay, kaibigan, at sandalan ni Liza sa bagong simula. Sa bawat kwento at payo ng binatang doktor, nadarama ni Liza na may lugar siya sa mundo, hindi lamang bilang anak na nagsakripisyo, kung hindi bilang isang babae na may sariling pangarap at dignidad. Isa sa mga pinakamahalagang hakbang ay ang pagbabalik ni Liza sa klase. Masaya ngunit nakakapagod. May mga pagkakataon na naiisip pa rin niya ang unang gabi sa club. Ang mga hakbang na pilit niyang ginawa sa entablado. Ang tingin ng mga mata ni Miguel at ang respeto na ipinakita nito. Ngunit ngayon, sa bawat pahina ng libro at bawat leksyon na itinuturo ng propesor, nararamdaman niya na ang lahat ng sakripisyong iyon ay mayroong dahilan. Lumipas nga ang ilang mga taon
at dumating ang araw ng graduation. Sa malaking bulwagan ng paaralan, nakasuot si Liza ng toga. Kumikislap ang gown sa liwanag ng araw na sumisilip sa bintana. Habang lumalakad patungo sa entablado para tanggapin ang diploma, ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mas mabilis kaysa sa unang hakbang niya sa club. Ngunit ngayon, hindi dahil sa kaba, kung hindi dahil sa tagumpay. Sa pamamagitan ng katatagan, dahil sa lahat ng pinagdaraanan niya, nakarating siya rito. Nariyan si Arturo sa unang hanay, nakangiti at may luha sa mga mata. "Anak," bulong niya, "ipinagmamalaki kita." Lumingon si Liza at napangiti. Sa gilid ng bulwagan, nakatayo si Dr. Miguel, tahimik na nakangiti. May hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi siya naglakad sa entablado, ngunit ramdam ni Liza. Nakasama niya ito sa bawat hakbang, sa bawat tagumpay, at sa bawat pag-asa. Hindi ito romantic sa unang tingin. Mas malalim, mas tahimik. Isang tiwala at pag-unawa na hindi nasusukat sa salita, kung hindi sa kilos at presensya. Matapos ang seremonya, naglakad si Liza papalabas ng bulwagan. Huminga siya ng malalim at tinignan ang paligid. Ang liwanag ng araw, ang mga ulap, ang hangin na dumadampi sa kanyang mukha. Sa kabila ng lahat ng gabi sa lungsod, sa ilaw ng club, at sa lahat ng takot sa panghuhusga na naranasan niya, naramdaman niya ang kapayapaan sa puso niya. Ang ilaw ng gabi ang nagturo sa akin kung papaanong hanapin ang sarili kong liwanag. Pulong niya sa sarili. Hindi niya na kinakailangang pangtakasan ng nakaraan. Tinanggap niya ito bilang bahagi ng kanyang lakas. Ang club na minsang puno ng kaba at hiya ay naging simula ng pagkatuto at tapang. Ang lungsod na tila mabagsik ay naging guro sa kanya. Habang nakaupo siya sa gilid ng plaza, kasama ang ama at si Miguel na nakangiti sa tabi niya, alam ni Liza na handa na siyang harapin ang hinaharap. Ang pangarap niyang maging guro ay natupad na. Ngunit higit pa rito, natutunan niyang ang tunay na ilaw ay hindi sa neon ng lungsod, kung hindi sa pagmamahal, sakripisyo, at pagtitiwala sa sarili, at higit sa lahat ay sa Diyos. Sa liwanag ng umaga, unti-unti niyang isinara ang nakaraan at binuksan ang bagong kabanata ng buhay, puno ng pag-asa, pagmamahal, at kapayapaan. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Hindi nasusukat ang tagumpay sa yaman, kung hindi sa pagkamit ng pangarap at pagmamahal sa pamilya. Sa uli, nakabalik si Liza sa kolehiyo, natulungan ng ama, at natutunan na ang tagumpay ay hindi lamang sa pamamagitan ng pera o kasikatan, kung hindi sa kakayahang harapin ang buhay ng may dignidad, pagmamahal at tapang. Ang nakaraan ay gabay, hindi pasanin. Ang mga gabing puno ng kaba at takot sa club ay naging simula ng bagong lakas para kay Liza. Ang nakaraan ay nagbibigay ng aral at nagtuturo kung papaanong harapin ang kinabukasan ng may pag-asa. Sino nga bang mag-aakala na ang dating probinsyanang nakipagsapalaran sa Maynila at patapang na hinarap ang buhay para maipagamot ang ama, ngayon ay isa ng guro, gagalang-galang at minamahal ng marami. Masayang kasama ang kanyang ama at higit sa lahat, ang kanyang malapit ng maging asawa na walang iba kung hindi si Dr. Miguel, na siyang naging magaling na doktor ng kanyang ama. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano po ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel,
baka naman pwedeng pakihitang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.